Sige po, start na po tayo. Purihin po ang Panginoon at nandito po tayong muli at may mga mas bata tayo ngayon na nandito. Okay. Sabi po sa awit 118 verse 24. O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. In English, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mas lalo po itong kapuri-puri, mas lalo po itong, tawag dito, kasiya-siya dahil meron po tayong mga kapatiran na nagdiriwang po ng birthday ngayong araw na to. Pero mamaya na sila. So, awitan muna po natin ng Panginoon. Ipahayag natin na everyday naman po ay araw na ginawa ng Panginoon, di ba? Kung bakit nandito pa tayo, kung bakit humihinga pa tayo, kung bakit buhay pa tayo. Another chance, another day na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Sige po. Madali lang naman po itong kanta na to. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Dali po, no? May action po siya. Sabi ito, di ba? Ito ang araw, parang bumubukang liwayway. Ang araw na ginawa, nagkakreate, ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dapat nating pasalamatan siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dapat nating pasalamatan siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, dapat nating pasalamatan siya. Amen. Sabi nga po, dapat natin talaga pasalamatan ang Panginoon. Di ba dun po sa last Sunday natin, sabi natin, pwede naman na hindi tayo mag-pray eh. Kaya lang, when we pray, kahit wala tayong pangangailangan, wala tayong prayer request, ina-acknowledge natin na, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Samahan mo ko sa buhay ko. Samahan mo ko sa magulong mundong ito. Diba? We acknowledge the presence of the Lord. Ito pong ating aawitin, it's a testimony po ng bawat isa. Out of napakarami pong tao sa mundong ito, pero bakit niya tayo pinili? Bakit tayo nandito ngayon? Kasi po pinili niya tayo bilang mga anak. Siya po yung pumili sa atin. Kasi iniibig niya po tayo. Diba? Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon. Let us pray po. Father God, maraming salamat po sa gabing ito na once again
nandito po kami para makaniig ka. Lord, kung meron ka pong nasumpungan na karumihan, patawarin mo po kami. Kung meron po kaming nasabi, nagawa, naisip, na hindi ka lugod-lugod sa'yo, patawad po. Lord, likhaan mo po kami ng bagong puso, ng bagong isipan, Lord. Manguna ka po sa bawat isa sa amin. And Lord, may your name be glorified. Ikaw lamang po ang maitaas sa gabing ito. We depend on you, Lord. Sa iyo po kami umaasa. Hindi namin kaya na mabuhay kung wala ka. Patnubayan mo po kami, Panginoon. At lahat po ng aming gagawin, nais po namin na maitaas ka, maparangalan ang pangalan mo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, awitin po natin to. Gawin po natin tong love song sa Panginoon. Maaaring yung iba po ngayon lang to narinig, pero sinend ko po to sa GC. Kung pinlay nyo po, masasabayan nyo na to. Hindi ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawan mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Once again, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawan mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon. Puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayong ako ay nagkulang sa'yo.
pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y inibig mo. Ako'y inibig mo. Pinili mo. Ngayong ako ay nagkulang sa'yo. Yes, Lord. Salamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Amen. Purihin ka, dakilang Diyos. Niluluwalhati, tinataas ka namin sa mga oras na to, Panginoon. Maghari ka sa kalagitnaan ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ngayon po yung pong nais magbigay ng papuri sa Panginoon. Pwede pong tumayo. Meron po bang nais mag-testify ng kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay? Unang-una po, purihin muna natin ang Panginoon. Pangalawa po, kumusta na po kayo, mga kapatid? Okay, happy birthday, sister. I miss you too. Ako po'y nagpapasalamat lang talaga na nakabalik kami ng maayos. At saka nakita ko ulit kayo. Malayo man ako sa paningin ninyo, kami ni Mrs. Pero laging nasa isip kayo namin. At maraming salamat po na nagkita tayo ulit. At sana po ay tuloy-tuloy po natin itong ating ginagawa. Maraming salamat po. Happy birthday, sister! Sige po. Ayun po, ako po, gusto ko po magpasalamat kay Lord kasi last week, sabi nga, di ba kahit maliit o malaki na pag pinag-pray mo, tas tinugon ni Lord, dapat ipagpasalamat mo sa Kanya. Kasi last week, yung alaga namin si Maya, siya, parang may sakit siya. Yung matamlay, hindi kumakain, ganyan. Siyempre, pag yung alaga mo, ganun, mababother ikaw eh. Hindi mo alam, tsaka kasi hindi namin alam kung ano yung dahilan, kung bakit siya may sakit. Kasi hindi naman siya wala siyang diarrhea, hindi din siya nagsusuka. Pero medyo medyo mainit. Mainit siya, tapos, yun nga, walang ganang kumain, tapos matamlay. So yun, pinag-pray ko na sana, pagalingin siya. Tapos, yun, binigyan ko din siya ng mga yung parang first aid. Yung dextrose water, tapos pinainom ko ulit siya ng vitamins, tsaka meron pa ako natirang doon, SMP 500. Yun, pinainom ko sa kanya, tsaka may doxycycline. Ayun. So, nagpapasalamat ako kay Lord kasi pinagaling niya si Maya. Kasi alam ko si Frank din, masyadong din siya, worried din siya kay Maya. Every time na
tatawag siya, itatanong niya kung kumusta na si Maya, ganon. Tsaka every time din pala na magkausap kami, sinasabi niya na kumusta ko daw, i-hello ko daw siya sa inyong lahat, sa ating lahat, yun. So nagpapasalamat ako dahil talagang pag nag-pray ka kay Lord, kahit na ano pa yan, anumang bagay, di ba, maliit o malaki, tutugunin talaga ni Lord yun kapag talagang nakita niya na yun yung will niya, yung kalooban niya. So, sa kanya po sa Diyos po ang lahat ng papuri. Meron pa po ba? Magandang gabi po sa atin lahat. Salamat sa Lord at nakarating kami. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon kasi talagang napakabuti niya. Napakabuti niya talaga lalo na sa buhay ko, sa pamilya ko. Lagi kong nagpapasalamat sa Kanya na binigyan niya ako ng kagalingan sa mga karamdaman na nararamdaman ko at nalampasan ko yung lahat ng pagsubok na nangyayari sa buhay ko. Talagang napakabuti ng Diyos. Basta humiling ka sa Kanya na talagang tao sa puso mo, miyak ka sa Kanya, bibigay niya talaga yung kahilingan mo. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Panginoon natin. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa dami ng sakit na natanggap ko. Kaya sa blessing sa mga anak ko, kahit na nasa malayo, nasa Maynila, yung isa kong anak. Kapasalamat ako sa Lord dahil lagi silang iniingatan, nutulungan sa hanap buhay nila. Mga apo ko na nag-aaral, lagi niyang ginagabayan. Lagi kong hinihiling sa Kanya yun na, Lord, ingatan mo yung mga apo ko kasi sa loob at labas ng school. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Panginoon. Talagang napakabuti niya. Kaya ang lahat ng ito, Lord, pinagpapasalamat ko sa iyo noon hanggang ngayon. Maraming salamat, Panginoon. Hello po, good evening. Kamusta kayong lahat? Hindi, gusto ko lang magpuri sa Panginoon, syempre, higit sa lahat. Kasi umalis kami, nag-byland lang kami. 15-16 hours ang biyahe, dire-diretso. Ilang bundok yung tinawid namin para makarating sa sinilangan, lupang sinilangan ni Mister. Tapos, Roro. Ilang hours pa kami sa Roro? 10, 12 hours. Tapos, by land uli hanggang makarating kami sa kanila. Gusto ko lang mag-thank you kay God kasi meron akong mission accomplished na nagawa doon. Yung bang yung puntod ng sa magulang, sa mga biyanang ko, at least na nagawa ko, napatapos ko. Respeto na rin yun para sa mga biyanan ko kahit di ko sila naabutan nung magjowa kami, nung maging mag-asawa kami. Thank you, Lord, kasi dumating kami doon, medyo may konting problema sa family niya. Pinag-pray ko kay Lord, sabi ko, Lord,
ikaw ang gumawa ng paraan para yung biyahe namin to, yung pagpunta namin to, maging makabuluhan. Kung ano yung tama, iyon ang mangyari, iyon ang maganap. Awa naman ni Lord. And thank you, Lord, talaga. Thank you po, Lord, talaga na yung para sa asawa ko, nakuha niya yung para sa kanya. Kaya, nagpapasalamat ako. Iyon yung biyaya na alam ko naman na pinaghirapan din yun ng asawa ko nung araw. At saka iyon yung nararapat. Nararapat naman sa magkakapatid. Sana, kung kami man bumalik uli doon, inihiling ko kay God na sa pagbabalik namin, wala nang gulo, maging maayos, lahat, maging masaya. Para na rin sa ikatatahimik ng kalooban niya. Iyon ang lagi kong hinihiling. Iyon ang hinihingi ko ngayon kay God. Pero alam ko naman na mabait si Lord sa amin. Hindi niya kami talaga pinahihindian. Kiniklaim ko na yon na basta sa ikabubuti, sa tama, alam kong mangyayari. And yun lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat. Na nakarating kami ng maayos dito. Kahit nakakatakot yung biyahe. Pero thank you, nakita ko ulit kayo lahat. Mga masasayang ngiti. Thank you, Lord. At nakakapagpuri ulit kami kay Lord. Thank you, Lord. Thank you sa inyo lahat. Thank you, Lord. Thank you. Hello. Magandang gabi po. Happy birthday, Sister Jenny, saka kay, Cindy, happy birthday. Yung testimony ko na to, although hindi naman nangyari kahapon, matagal na, last year pa. Ngayon ko lang po ite-testify. Wala kasing iyakan. Hindi. Okay. We all know po, nagkaroon po ako ng motor accident. So, self-accident lang po to. Kasama kami ni Sister Alice. Mabagal lang po kami, naitukot ko po to. Nabali po to. Dislocated. 2 months po na semento. After po nun, hindi pa rin po gumaling. A month po, bumalik po kami sa Malolos. Sabi ko, ba't hindi pa ako makakalakad? Tapos, bumalik po kami doon. Sabi ng doktor, kailangan palang bakalan. So, dalhin daw po namin sa JBL sa San Fernando. So, doon po, sinabi nga po, operahan, babakalan, which is, ang kailangan pong bayaran is 117,000. So, wala po kami perang ganun. So, lumapit po kami sa mga dapat lapitan, sa mga politiko. Lumapit po kami sa DSWD, Baliwag. Pinagawa po kami ng social case study, nilapit po sa mga senador. 4 months po, wala pong tugon. So, ang tagal po ng proseso. Araw-araw po ako nagdadasal. Sino po yung taong tutulog sa akin. So, nagcha-charge na po kami Sister Alice dito. And then, nung nagba-Bible study na po sa amin si Sister Mel, si Brother Nelson, nagkaroon po kami mga kaibigan dito. Tapos naging kaibigan po namin si Brother Yang saka Sister Ana Yang. One time po ng Sunday, after ng church, niyaya po niya kaming kumain sa Jollibee, Burger King sa Pulilan, SM. Sabi ko po,
hindi po kami pwede kasi dadaanan kami ng kapatid ko, ate ko. May pinsan po akong galing sa Amerika, umuwi po. Dadalawan po namin. Kasi po yung ate ko, pag nagpupunta ng Amerika, dumadaan po siya doon. Ako rin po, pag pupunta po doon, dumadaan din po ako. So sabi ko kay Brother Joseph, sige, pagkatapos na lang na saka na lang ako sasama sa San Miguel. Punta kami sa pinsan ko nga po. And then, nung matapos po yung lunch po namin, wala pa kami pinag-usapan kung paano po ako ma-operahan o sino yung taong tutulong. Hanggang maghiwalay po kami, yun po ang pinagdadasal namin, nag-pray po kami. Eh sabi po ng ate, nag-chat na po yung ate ko, sabi niya, tara na, pupunta na tayo sa San Miguel. Pero sabi niya, dadaan po tayo sa San Ildefonso. Dahil may ka-classmate siyang namatay, dadaan po kami doon. So nung hiwalay po kami, an hour from Lilan to San Ildefonso, 1 oras lang po, yung pray namin na magkaroon ng taong tutulong sa amin. Doon po nakita ko po namin si Dichi Pancho, which is kaibigan po ng ate ko at classmate niya. Malayo pa lang po, nakita na niya ako. Sabi niya, Ruby, ano nangyari dyan kay Robin? Ba't kanya maglakad? Eh yan nga, sabi niya, na-aksidente, kailangan bakalan. 117 daw yung bakal. Sabi po ni Tina, Pancho, 117 lang? Sabi niya, o sige, punta kayo sa opisina namin para maoperahan na siya. Yung ibang tao nga 300 hanggang 500,000. Natutulungan ko, kayo pa. Sabi niya. So, yun po, kinabukasan, nagpunta na po kami doon sa office. Hanggang 5 minutes lang po yung punta namin sa office. Tinatakan, pinirmahan. Sabi nga po ng sekretary, hanggang 50,000 lang yung kailangan na ibigay sa inyo. Hindi, sabi ko, kausap ko na po si Dichi Pancho. Tapos nag-text lang po siya, kayo po pala yung iniintay niya. So granted na po yung, nakuha na namin yung pambakal. So hindi naman po ganun na may pambakal, kailangan po pa rin ng mga gagawin sa akin, ilalab, laboratory. Wala naman po kami pera ni Sister Alice at that time. So, kailangan po rin naman namin ng cash. Nung gabi naman po na yun, nag-chat po yung kaibigan ko, which is nakasampu po siya sa barko. Sabi niya, pre, kamusta? Naoperahan ka na ba? Hindi pa nga ako, papasok nga ako sa ospital eh. Kaya sabi ko po, sabi niya, naku, pare, papadala ko pa lang ng pera sa bahay. Pero meron pa ako $150 sa card, ita-transfer ko lang sa'yo. So, transfer po niya, which is 7,500. Yung pong ginamit ko, yung pagpapalaboratory, hanggang napasok po ako ng hospital. Ayun, tuloy-tuloy na po yun. Hanggang nung umaga po na yun, nung first day po namin ni Sister Alice, unang umaga, nagpunta po siya ng Pure Gold, namili po siya ng mga toiletries, kailangan namin. Kasi po, 10 days po ako sa hospital. So, noong umaga po na yun, pagbalik niya, malayo pa lang po siya, nakangiti na. Sabi niya, mahal, nag-text yung SSS. Ano ka ako sabi? Na, nag-granted yung yung disability mo. Tapos po, yun po yung tulong sa akin ni Lord, dire-diretso. Tapos tinignan ko po yung card namin, may pumasok po na 27,000. So, dire-diretso po yung continuous po. Pag ganun po pala talaga, pag kumilos ang Diyos. Tuloy-tuloy. Pumasok po kami na ospital. Wala po kami kapera-pera. Paglabas po namin, hindi lang po nagamot ako. May pera pa po kami pag-uwi. Ang bill po namin is 52,000. Wala po kami binayaran doon. Kung nga mo may PhilHealth ako, at saka po government hospital naman yon, wala po talagang babayaran. So, yun po salamat ko na, wala po kaming kapera-pera. Nagtuloy-tuloy po yun. Hanggang makauwi po kami. May pabaon pa po siya. Kaya,
malaki pong pasalamat. Ngayon po, nagte-therapy po ako twice a week, Tuesday and Friday. Ang prayer request ko naman po siguro, yung continuous healing nito, makabalik na po ako sa trabaho. Ngayon pa lang po, kine-claim ko na yun. Alam ko, matutupad yun. In Jesus' name, yun lang po. Maraming salamat po. Good evening. Magandang gabi po sa bawat isa. Papasalamat din po ako sa Panginoon sa kabutihan niya. Bali, parang 3 weeks ko ng planong itong i-testimony pero hindi ako nakaka-attend ng Wednesday or Friday. Kaya hindi ko ma-testimony ngayon lang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi meron kaming lupa sa Laguna. Bundok bundok yun. Kaya huwag nyo aasahan malaki ang presyo nun Ang bentahan lang doon is 150, pinakamalaki na. Ngayon yung lupa namin doon is kulang-kulang 9 hectares. Maganda sana pakinggan, masarap pakinggan. Bundok, hindi naman namin napupuntahan. Kasi, ewan ko, dami nakikimayari. Oo, ganon. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung kapatid ko, kahit hirap na hirap daw siya, andun yung kaba, nervyos, sakot. Kasi, merong isa kami talagang, yun kasi 1960, bigay ng government sa tatay ko, na kung ano daw yung kaya mong linisan, iyo. So binigyan sila ng award ng government ng, yung cadastral map, tapos yung tax declaration, yun lang, walang title. So ikaw na siguro magpapatitle nun. Tapos, hindi na pinansin ng tatay ko, kasi syempre, dala ng kahirapan ng buhay, hindi niya kaya magbayad ng buwis. Ngayon, may nakikiagaw, kesyo siya daw, 50 years nang nakatira doon, kilala naman namin. Hindi naman nagbabayad ng buwis. So, dahil hawak namin ng tax deck, kami yung pakonti-konti nagbabayad, pero hindi talaga kinaya kasi malaki. Sa computation ngayon is aabot ng 200,000. Pero nung last year, hindi lang napuntahan ng kapatid ko is 90 plus. Sabi ko sa kapatid ko, puntahan mo kasi may amnesty. Sayang. Kabisihan, hindi niya napuntahan. Ako busy rin. So, ang pinagpapasalamat ko is, sabi nung attorney na kaibigan namin, punta kayo sa munisipyo, iharap mo yung isang nakikigulo, tapos may isa pa rin nakikigulo na taga-munisipyo na wala siyang ginawa kundi nagtabas siya, nagtayo siya ng bahay niya, magtatayo pa siya ng poultry, magpa-farm siya. Siyempre naguguluhan kami kasi kami dadalawa ng magkapatid. Bali may pamangkin kami, 3 kami. Na yung kapatid ko lang nag-aasikaso. So hirap na hirap talaga kami. Lagi kami nasa barangay ng Pangil, Laguna. Nag-usap na kami doon. Parang hahati na namin yung lupa. Pero dahil walang seal, hindi ina-accept ng munisipyo, ng PAW. Yan ang ginawa ng kapatid ko. Kausap yung 2 nakikigulo, pero yung isang 50 years, na kahit daw pala 100 years na siya doon, wala daw talaga siyang karapatang maging kanya yon dahil wala siya pinanghahawakan kahit isang papel. So ngayon, sabi sa PAW, nasa pag-uusap na lang ninyo kung bibigyan ka or hindi. Ikinatuwa namin yon kasi ipinanalo pa rin namin yung kaso na yon. Yung isang nakikigulo, kakutsaba niya lahat ng mga taga-barangay, mga konsihal, mga taga-DILG. Basta marami siyang kinakapitan, so kami namumroblema ngayon. Yung ginawa ng kapatid ko, pinuntan uli yung attorney namin. Sabi ng attorney, balik kayo sa DILG, ayusin niya yan. So ngayon, yun yung inais ng kapatid ko, pero alam ko na ang Panginoon na may ginagawa sa amin kasi pinanalo na namin yung isa eh. Itong nakikigulo ang aming medyo nagiging problema ngayon. Tinatawagan ko ngayon kapatid ko kung anong resulta. Hindi pa niya nang sinasagot yung tawag ko. Pero alam ko sa kabutihan ng Panginoon, ipapanalo pa rin namin to kasi pinanalo namin yung una. Itong nakikigulo, siguro naman hindi siguro lolobin ng Panginoon na kahit isa wala siyang pinanghahawakan. So, salamat pa rin sa Panginoon kasi pinagtagumpayan namin yung mga
pagsubok na yan, nasabi ng kapatid ko, hindi ko alam kung mahihimatay ako sa takot. Harap daw niya kasi yung isang nakikigulo kasi napakatapang. Yung nagtayo ng bahay, nagpo-poultry. Pakatapang niya na alam daw niya ang batas. Pero wala siyang hawak na papel. Kaya alam namin na ito bibigyan ng Panginoon. Pagtatagumpayan pa rin namin. At salamat sa Panginoon kasi naayos namin ang lahat. Konting konting tumbling na lang. Sa kabuti ng Panginoon is, alam namin na ito ay matatanggap namin. Thank you, Lord. Hello po, magandang gabi po. Magte-testimony po muna po ako para matanggal yung kaba ko. Thank you po sa Lord kasi eto na naman kami. Nakarating kami uli sa church. At ngayon, birthday ko, mag-e-exhort pa ako. Kaya, nung tinext ako ni Pastora nung August 30, sabi niya, Jen, mag-exhort daw ako ng September 11. So, bigla-bigla ako sinabi ko kay Pastora, yes. Iba yung pakiramdam ko eh. Dati natatakot ako, kinakabahan, pero nandun pa rin. Kaya lang, iba yung naramdaman ko nung chinat ako ni Pastora. Parang pakiramdam ko, si Lord talaga, tinapat pa talaga birthday ko, di ba? Isang malaking testimony sa akin yon. Kasi, imagine mo, birthday ko pa. Kaya sabi ko, nagpa-thank you ko sa Lord dahil napakabuti talaga ng Lord. Tapos magpapasalamat din ako, kung birthday ko naman po, papasalamat ako dun sa tao na bakit ako nandito. Wala po siya dito eh. Pero kay Sister Lorna po yun. Dalaga pa lang po ako, magkakilala na kami. Siya po yung ginamit ng Lord para mapunta po ako sa church. At saka pasalamat din po ako dahil kahit napakaraming problema nung church na to, kahit marami tayong naririnig na napakagulo ng church nyo. Pati mga kapatiran, nag-aaway. Pero kahit ganon, dito po ako natuto. Dito ko nag-stay at doon ko po nakilala yung Lord. At saka yung mga tao po na kung bakit ako nandito, alam na nila kung sino yun, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Kasi baka meron pa akong mga taong di mabanggit dito magtampo pa. Basta alam na po nyo yun. At higit sa lahat, si Lord. Bakit po ako nandito sa harapan nyo? Bakit malakas ang loob ko? Kahit hindi ako marunong, kahit talagang hindi talaga ako masyadong marunong, makakalimutin. Kaya yung pag-aaralan po natin, bagay na bagay po sa ngayon. Siguro po, bago po tayo magsimula, mag-pray muna po tayo. Dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Lord, marami pong salamat po. Muli, Panginoon, nandito muli ako, Panginoon, ginamit niyo po ako, Panginoon, dahil sa sarili ko pong karunungan hindi ko po kaya. Dahil wala po akong runong, wala akong talino. Pero, Ikaw lang, Lord, yung sinusundan ko, Panginoon. Ikaw lang yung nagpapalakas ng loob sa akin, Panginoon. Na pag tinawag mo ko, yes, Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa gabing ito, sa buhay ko, Panginoon. 51 years old. Na patuloy mo, Lord, akong iningatan, pinagpasensyahan, dinisiplina. Although marami pa rin kamalian, pero ngayon, nandito ko para patuloy kitang purihin at pasalamatan. Lord, maraming salamat. Nawa po yung aming pag-aaralan ngayon, Lord, ikaw nga po yung manguna. Ikaw yung magbukas ng isip at puso para matanggap nila yung spiritual blessing, O God. Lord, marami pong salamat at ito'y aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Mabilis lang po dahil sabi ko nga, pag po ako nag-exhort, hindi ko po kaya yung matagal, mahabang usapan. Maiksi, isang verse lang.
Pero ang pag-aaralan po natin matatagpuan po sa aklat ng Awit 23, 1 hanggang 6. Pero ang papukusan lang po natin dito, Awit 23, verse 1. Ito'y familiar na sa lahat. Marami sa atin, memorize na. Mas maganda kung memorize natin sa heart. Awit 23, 1. Atin pong basahin yung Awit 23, 1 hanggang 6. Dito po sa Bible ko, Salmo 23, 1 hanggang 6. Ang Panginoon ay tulad ng isang pastol. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ay aking kasama, ang dala niyong pamalo ang sa aking mag-iingat. Ang inyo naman tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Pinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahira niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi naubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo'y magpapasakin habang ako'y nabubuhay, at titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman. Amen. Ang ganda po, di ba? Napakaganda po nung Awit 23, 1 hanggang 6. Pero ang kabisado ko dyan, yung Awit 23, verse 1. Sabi ko nga, kahit maiksi yun, nandun na lahat. Parang kompleto na. Tsaka parang pag may problema ako, pag naalala ko lang na sabi niya, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang anuman. Doon pa lang, pagka may problema tayo, napakasarap i-meditate. Na po. So, dito po, Awit 23 hanggang 1, ito po yung summary or buod ng Awit 23. Yung Awit 23, verse 1. Pero yung 2 hanggang 6, ito po yung specific, individual areas ng pinupunan ng pastol. Na po. At ito din ay sinulat ni David. Batid natin si David ay pastol bago naging hari. Siguro po alam naman natin lahat na yun. Po. Sabi sa Awit 23:1, ang Panginoon ang aking ilaw, ito pala, sorry Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman, di ba? Sabi po. Kaya sabi ni Haring David, kaya hindi siya magkukulang sa pangangailangan dahil ang Panginoon ang kanyang pastol. Ano po ba ang ginagawa ng isang pastol? Binibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang tupa. In short, siya'y nag-iisip para sa kanyang mga tupa. Siya yung namumroblema, siya yung nag-iintindi. Kaya doon pa lang, alam na natin pag may problema na tayo. Dahil kung meron tayong pastol, alam natin kung sino yung mag-iisip, sino yung mamumroblema, sino yung mag-iintindi. Di po ba? Para hindi tayo ma-stress kasi minsan tayo yung nag-iisip, di ba? Kaya dapat alam po natin dapat meron tayong word of God sa isip natin. At kabisado natin kahit maiksi lang. Amen? So, ano pa po ba yung observation pa dito? Maraming pastol ang tao. Yung iba nakatingin sa kanilang trabaho. Di ba? Yung iba nakatingin sa investment, negosyo, savings, sa boss, posisyon, kumpanyang pinagtatrabahuhan. Di po ba? At higit sa lahat, ang tao ay nakatingin sa sarili nila, sa kanyang sarili. Dahil akala niya makakapagpuno
Siya ang makakapagpuno sa kanyang sarili. Akala niya. Akala natin. Ganun ang tao. No po? Pero si Haring David, iba. Iba siya. Ang Panginoon niya ang kanyang focus. Bilang siyang magkakaloob ng kanyang pangangailangan. Nawa, ganun din tayo. Kaputulad ni Haring David. Gaano nga ba kahalaga ang isang pastol? Gaano siya kahalaga sa isang tupa? Lahat tayo ay kailangan natin ng pastol sa ating buhay. Sa ating buhay, ma-appreciate natin ang pastol, kailangan muna nating maunawaan ang katangian ng isang tupa. Kung paano natin siya ma-appreciate or characteristic. Tayong lahat ay hinahalin tulad ng Biblia sa mga tupa. Mababasa natin ito sa Isaiah 53 verse 6. Hindi ko na po babasahin kasi mahaba po ito, pero sasabihin ko lang po sa inyo yung mga verse kung saan nyo makikita na tayo ay hinahalin tulad ng Biblia na isang tupa. Isaiah 53 verse 6, Awit 73 verse 13, Jeremiah 50 verse 6, Mateo 9 verse 36. Sa mga verse na to na ating binasa, binibigyan tayo ng Biblia ng paghahalin tulad sa isang tupa. Amen? So, ano nga ba ang katangian ng isang tupa at kung bakit hinahalin tulad nila tayo bilang isang tupa? Number 1 characteristic, they are dumb. Na ang mga tupa ay hindi gaano matalino. Hindi sila matalino. Gaya ng verse na nabasa natin, palagi silang naliligaw, kung saan-saan sila pumupunta. Hindi sila matandain. Parang ako, ganun ako. Hindi sila matandain, hindi kagaya ng ibon, aso, pusa, di ba? Matatalino yan eh. Ako ganyan. Sa atin po, ilang beses na ba sa atin po kaya, ilang beses na ba na akala natin, alam na natin ang lahat? Minsan, tanungin natin sarili natin, di ba? Dahil akala natin, alam na natin ang lahat. So, kaya need natin ng pastol to guide us as well. Amen. Ano po? Minsan, ganun tayo, akala natin, alam na natin lahat. Kung nakapag-aral tayo, kung magaling tayo sa business, yung ganun ng tao, di ba? Ganun ang natin. So, ang pangalawang characteristic ng isang tupa, they are dirty. Dirty. Yan. Sila ay marumi. In a sense, di nila kayang linisin ang kanyang sarili. Hindi kagaya ng pusa. Yan, yung pusa, mapakalinis yan. Laging nililinis yung sarili niya, di ba? Hindi kagaya ng pusa, kaya niya linisin ang sarili niya, di po ba? Amen? Ang tupa, kailangan niya ng isang pastol para yung makakapal niyang balahibo ay i-shear. No, para maging malinis siya uli. Kapag siya'y nagpunta kung saan-saan at mauwi ng madumi o nakita siya ng pastol, niya napakarumi, lilinisin siya, iuuwi. Iuwi siya at papahiran ng langis. At lilinisin siya kasi di niya kayang linisin yung sarili niya. Lahat tayo, kung titingnan natin, tayo ay marumi. Marumi din, di po ba? Kaya, mayroon po bang malinis? Lahat tayo, marami rin kasalanan, di po ba? Marumi. Sa ating mga kasalanan. Tayo marumi din sa ating mga kasalanan. At di din natin kayang linisin ang ating mga sarili. Even our works, dahil only our good shepherd or our Jesus Christ lang ang kayang maglinis sa atin. Amen? Upang maging katanggap-tanggap at karapat-dapat tayo na sa paningin ng Panginoong Hesus. Na po, amen. Pangatlo pong karakteristik o katangian, they are defenseless. Walang kalaban-laban. Talaga naman totoo, no po? Walang kalaban-laban or wala silang kakayahang lumaban mula sa kanilang mga kaaway. Kung merong wolf or mga mababangis na hayop na nais silang patayin, hulihin, or kainin, kayang-kaya nilang gawin. Dahil ang isang tupa ay walang kalaban-laban. They are defenseless. Same with us.
Without God, tayo rin walang laban. Wala rin tayong kalaban-laban kung wala ang Diyos. Amen? Number 4, they are dependent. Umaasa lang sila sa pastol. Pag di sila pinakain, hindi nilid na sa madamong lugar, hindi sila nilid kung saan may mainom na tubig, hindi sila makakakain, makakainom, mamamatay po sila. Kaya so they are dependent or totally dependent sa kanilang pastol. Amen? So, muli sinasabi ni Haring David, ang sabi niya, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Yun ay awit 23 verse 1. Sabi dito, ang Panginoon. Sino po bang Panginoon to? Again, ang trabaho ng isang pastol ay ibigay ang pangailangan ng kanyang mga tupa. Kaya lang, kagaya ng binanggit ko po kanina, napakaraming pastol ng tao para i-meet ang kanilang mga needs. Ano sinasabi sa Exodus 34:14? Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos dahil ako ang Panginoon ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Napakalinaw ng utos ng Panginoon. Ayaw ng Lord na may tinitingnang iba, sinasambang iba, dahil tayong lahat ay sa Kanya. God is a jealous God. Pag-ibig niya pag ibang Diyos yung tinitingnan niya, binibigyan ng pagtitiwala ng pagsamba, ng panalangin, ng pag-aalay, ng puso natin, lakas natin, isip natin, buhay natin. Ayaw po ng Lord ng ganun. Amen? Sabi rito, ang Panginoon ang aking pastol. In English, the Lord is my shepherd. The word is, obviously, is present tense. Ibig sabihin, ngayon. Ang Panginoon ang aking pastol, ang kasalukuyan, now is right now. Is my present tense shepherd. Yan yung sinasabi ni Haring David, di lang siya present tense na shepherd, siya rin ay personal na shepherd. Again, sabi ni Haring David, ang Panginoon ay aking pastol, di lang sa akin, kundi para rin sa inyo. Amen? Interesado din ang Diyos sa individual sheep, di lang sa grupo ng sheep, kahit isa lang ang nawawala, hinahanap ng pastol. Amen? Sabi pa, sa awit 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Kaya sabi ni David, wala nang kulang. Wala nang kulang pa, kumpleto na. Amen? Meron ka ng lahat ng mga pangailangan mo, pero di sinabi ng lahat ay ibibigay. Magkaiba yung gusto sa pangangailangan. Alam ng pastol yung pangailangan mo at pangangailangan ko. At kung ito ay alam natin, di natin kailangan tumingin kung saan-saan po. Di na natin kailangan tumingin o kung kani-kanino pa. Dahil alam na natin kung sino yung ating pastol. Amen? Kaya sabi sa John 10:11, wala na. Sabi dito sa John 10:11, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Diba? Kung ibibigay mo ang iyong buong pagtitiwala, wala na tayong dapat tingnan, kundi ang mabuting pastol. Our God shepherd and that is none other than the Lord Jesus Christ. Amen? So, hindi na po question yung ang Panginoon ang Savior mo. O ang Panginoon ba ang tagapagligtas mo? Ang tanong po ngayon ay, ang Panginoon ba ang iyong pastol?
Or ikaw ba ay nagpapapastol sa Panginoon? Amen? Again, ulitin ko, pasensya na po, paulit-ulit po talaga ako. Ano po talaga to? Yung awit 23:1, ang Panginoon, ang aking pastol, di ako magkukulang kanino man. Ang Panginoon, ang aking pastol, di ako magkukulang ng anuman. The Lord is my shepherd, I shall not want. Napakagandang pangako ng Lord, di po ba? I-claim po natin yan sa buhay natin. Amen? Ilagay natin sa ating isipan, tayo bilang tupa ng Diyos, tayo bilang mga anak niya, na siya ang ating pastol at di kaya, at di nga tayo pagkukulangin. Amen po. Ano lang po ba dapat natin gawin? Sa nating mga tupa, ano po? Dapat po ay magtiwala lang po tayo sa ating pastol, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun nga po, paulit-ulit ko sinasabi yung awit 23:1. Kasi, eto napakagandang i-meditate talaga nito. Sa maghapon, may problema ka o wala, pagka naalala mong meron kang pastol na ganun, meron kang inaasahan na, imaginein mo, meron kang pastol na walang iba kundi ang Panginoon at hindi ka daw niya pagkukulangin ng anuman. Kaya, yun lang po yung masasabi ko sa gabing ito. Ito lang po yung ating verse na pinokusan ko talaga. At nawa ay meron kayong napulot o ma-meditate pag uwi nyo sa bahay nyo po. So sige po, tayo po ay pumikit para sa maikling panalangin. Panginoon, maraming po salamat dahil muli, Panginoon, ay patuloy ka nagbibigay sa akin ng kalakasan, O God. Salamat dahil sa gabing ito, pinatunayan mo muli, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw po, Lord, yung aming Diyos na inaasahan. Nawa, Panginoon, maaalala po namin o may remind po sa isip namin, sa sarili namin, Lord, na kami ay isang tupa, Panginoon. Na kami ay marumi, kami ay dependent sa iyo, Panginoon. Kami ay defenseless, yung walang kalaban-laban. Nawa, Panginoon, yung aming mga karakter na yun, Lord, ay lagi naming maaalala para lagi kami, Lord, tumawag sa iyo, Panginoon, dahil alam namin Ikaw yung aming Diyos na buhay, Diyos na totoo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, Ikaw nga po ang aming walang hanggang magmahal. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa sa aming Panginoon, Ikaw nga, Lord, yung aming maging pag-asa. Ikaw yung aming maging silbing pastol sa araw-araw at magpakailanman, O God. Lord, maraming pasalamat kung ano man, Lord, yung aming kahinaan, Panginoon. Maraming salamat din dahil patuloy ka nag-uunawa sa amin, Panginoon. Patuloy ka nagdidisiplina sa amin, nagbabago sa amin, O God. Kaya ano man yung kakulangan namin, nandun ka pa rin. Lagi mo kaming binibigyan ng pagpapala, O God. Nawa, pagpapalang espiritual yung kailangan namin lahat, O God. Lord, maraming pasalamat at dalangin ko po na lahat kami nandito ay pagpalain niyo po, Panginoon. Maraming pasalamat at ito may aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.